Sa usapin pa rin ng mga illegal na pogo sa bansa, makakusap natin ang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, si Undersecretary Gilbert Cruz. Yusek Cruz, good morning po. Good morning, Igan. At sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Paano po nyo nakumpirma na si Wang Jiyang, ang boss of all bosses ng mga illegal na pogo, batayo sa mga nakuha nyong dokumento? Opo, bukod dun sa mga dokumentong nakuha natin, lumalabas kasi talaga yung pangalan niya doon sa lahat ng mga nire-raid natin, to include nga yung raid natin sa Banban, yung Banban Pogo Hub. Opo. Itong raid natin sa Puntana, nandun din siya, may mga nakuha tayong dokumento. Actually, yung raid natin sa Puntana, doon natin nakuha yung isang passport niya. Opo. Si Wang Ziyang kasi, Igan, 5 yung passport nito. Parang yung sa born identity na maraming passport. Meron siyang Cambodian passport, Chinese passport, Dominican passport, St. Kitts and Nevis, tsaka Taiwanese passport. So, napakadulas nito. Pag umiinit yung sa isang lugar, takbo lang ng takbo to sa iba't ibang bansa. Paano po nakakuha ng 5 passport yan? Pulo Philippine ba o may iba pa? Maraming passport to. Iba-iba yung passport nito. Okay. Iba-ibang bansa. Sabi po ni Senator Win Gatchalian, isa si Wang Jiyang sa mga tumulong kay dismissed Mayor Alice Guo na tumakas sa bansa. Yun ang nakikita namin, kasi sa lawak ng network nito, actually ito yung nasundan namin, Igan, na laging naka-chopper, tsaka patalon-talon ito sa iba't ibang island. Nung ni-raid kasi namin yung Baufulan, yung Sunyuan Pogo dito sa Tarlac, ito yung nakatakas, isa sa mga nakatakas. So, magaling ito at sanay na ito, Igan. Kaya yung sa pagtakas ni Mayor Alice Guo, talagang isa ito sa mga pinagdududahan namin na talagang malaki yung gagawin itong tulong. Dahil sila yung dalawang matataas na personalidad dito sa mga pogos na nahuhuli natin. Actually, itong si Wang Ziyang, siya yung isa sa pinakamalaki na parte o yung shareholder niya dito sa mga business ng pogo dito sa ating bansa. Opo. Mauhuli ba natin yan? Sa ngayon kasi nakamonitor tayo. Okay. Okay. So, hinihintay lang natin Igan yung paglabas ng red notice niya. Okay. At sa Interpol. kung sakaling lumabas na yan, alam naman natin kahit papano kung saan siya nagpupunta. Kumusta naman po yung dalawang Chinese middle managers ng Pogo na nasa kustodiya na ng PAOK? Sa ngayon po, ipapile na natin, inquest na natin yung itong mga suspect. Ito is ayon dun sa mga salaysay na binigay sa atin nung dalawang rescue natin, na yung isa is na torture, iniwan doon sa loob ng kwarto na nakatali pa. Yung isa naman, ito yung lumabas ng madaling araw, na dala-dala pa yung bed frame niya. Doon siya nakaposa. So, nakakuha na tayo ng magandang mga witnesses doon, saka itong mga complainants, medyo nagtiwala na ng gusto sa atin at willing na silang idemanda itong mga middle managers ng mga pogo. May mga bago hubang witness? Sa ngayon, medyo dumadami yung mga witnesses natin. Yung mga dating hindi nila ikinakanta, Igan, ngayon kinakanta na nila dahil siguro nakita nila yung sinseridad nung paglaban natin dito sa mga illegal na pogo. Kamusta naman yung na sinasabing burial sites? May warrant ho ba para ma-verify po yan dyan sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga? Sa ngayon, Igan, ina-apply pa natin yung warrant. Although yung mga witnesses na lumabas, may mga tinuro silang 4 na sites doon sa loob ng Pogo Hub dito sa Porac. And siyempre, kailangan check natin, Igan, na hindi naman tayo basta-basta basta na lang mag-uhukay. At siyempre, check muna natin mabuti kung nagsasabi ng totoo. But para maging legal yung lakad namin, talagang kailangan namin kumuha ng court order, Igan. Yung nabulgar na 1 billion na ino-offer daw ni Alice Guo, ayon kay Senador Ping Lacson, kayo ba sa PAOK, kayo nag-ooperate dyan? Wala bang may pahaging
o lumapit para kayo ay tapatan ng pera at itigil itong inyong operasyon laban sa kanila? Hindi ako magtataka, Igan, na na mag-offer siya ng ganong kalaking pera. Kasi itong kinikita ng Pogo, sobrang laki, talagang bilyon ang pinag-uusapan dito sa kita ito buwan-buwan. At napakaliit. Actually, kung tutusin, hindi siya ganong kalaking pera, para sa kanila. Tapos kung may nag-o-offer, Igan, sa PAOK, automatic naman yan, kala kasi nila makakalusot at makakalusot sila. So, siyempre mag-o-offer yan para sa iyo. Depende na lang talaga kung tatanggapin mo yan. Pero yung mga pahaging, Igan, talagang meron Okay. Yun lang kakilala nila tayo na talagang hindi naman tayo basta-basta bibitaw sa mga ganyan. I thank you, Yusek. Maraming salamat sa oras sa ito. PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz. Ingat po. Thank you po. Thank you po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.